Minsan, sa mga lugar ng tao, napapadpad ang mga wildlife. Ingat ako. Kapag ganito ang nangyari, ano nga ba ang dapat gawin? Ay, ulo. Nang matapos na ang klase sa eskwelahang ito, may biglang pumasok raw sa classroom. Hindi estudyante, kundi isang Philippine Cobra. That week, biglang tumaas yung temperature, mabanas, mainit. Yung job order personnel namin na naka-assign dun sa area doon, sa taas, no? Nakita niya yung pagpasok ng snake, ng cobra, dun sa classroom. Kaya sa tulong ng mga nangangalaga ng ating kalikasan na City Environment and Natural Resource Office sa Sendro, na ilabas ang Philippine Cobra. Madalas mapadpad ang mga wildlife sa teritoryo ng mga tao. Gaya na lamang ng bisitahin ko ang isang rescue center sa Bataan. Dala-dala ng grupo ni Marvy, staff ng City Veterinary Office, ang galon na ito. Pinuntahan po namin din. Bali po, tinignan nga namin galing yung mga sawa sa creek po. Kaya chinek lang po namin. Bali po yung nanay hindi namin mahuli dahil andun po sa loob ng creek. Pinuntahan ko ang lugar kung saan natagpuan ang nagkukumpulang mga sawa. Kwento ng may-ari ng bahay na si Judy. Mula nung isang mga ilang araw po, bali nag-surrender na po kami kay Kapitan ng 9. Oo nga, okay. Tapos, kahapon po, may sinurrender na naman po kami ng siyam. 18 lahat. Opo, pera pa po yung hindi nahuhuli nung kapitbahay namin. Ano to, yung magkaka-size sila? Pare-parehong Yes size? po. Maghihiwalay o paano po? Hindi, kasi po, bali, first na siyam na po yun, bali sa CR. Ito po yung sa may salas na po. Okay. Yan. Yan, sa salas So po. hiwa-hiwalay po sila, no? Hiwalay po sila. Oo. Na-videohan nila, ayan, oh. Isa-isa pala, isa nasa kisame. Ito, yung mga nahuli na, oh. Nahawakan na. Yung nakita dito ay mga python, wala pong kamandag yan. Ang lakas niyan, Inlingkis nga Oo. po, yun nga po. May iba pang natira dito sa loob. Meron pa po yan kasi marami po yan. Yung isang araw, di ba, na nag-ano, siya po yung baling nakakita na may malaki pa nga po sa loob. Kaso pumasok po doon sa butas na pinanggagalingan nila. Kahit may takot sa ahas, hindi raw nila sinaktan ang mga ito dahil naaawa rin sila. Napag-desisyon na lang nilang i-turn over ang mga ahas sa barangay. Sham! Nandito sila! Tita mo kung bakit? Kasi tapat ng banyo, mahumid. So dito na lang sila nagpumunta. Sabi ko, talaga. Diretso-diretso po yun. Isang gabi siyam po. Siyam. Tapos nung nakarang gabi po, 4. Hindi po yung titira sa bahay ninyo. Kasi po, kaya wala na lang silang choice. Last choice na yung bahay nyo. At posible na rin po na may mga sawa po dito nakatira sa ilog ninyo kasi ang daming daga. Sila po nagkocontrol ng population ng daga ninyo. Naalarma ka, lalo na kung may bata, di ba? Pero ang isang ganong kalaking sawa, hindi po yan makakapatay. At agresibo ang mga batang sawa na nakuha sa banyo sa Bataan. Ingat ako. Tingnan mo, kahit maliliit yan, no, nakagat sila. 2 months, 2 to 3 months ito ang age nito. And isang clutch sila eh. Sabay-sabay yan nag-hatch. And then eventually naman lalayo na. Check natin kung may sugat. Yan. Okay yung mata. Okay. Oral cavity good. Titignan natin kung usually kasi may pag nahampas sila, titignan mo kung gumagalaw, kung nakokontrol nila yung katawan nila. Kapag may area na hindi nila ginagalaw, most likely may fracture yon. Pag ganyan, nakikita mo pulupulupot. That's part of their assessment. Tiniest of them all, right?
Cute. So siya yung baby pythons natin dito na na-recover at tinurn over dito sa Win. 68 yung pinakamaliit at 85 yung pinakamahaba, no? But almost around the same length. Dahil sa magandang kondisyon ng mga ahas ay napagdesisyonan ng mga taga-rescue center na i-release na rin sa wild. This is the best time for these young ones to be reintroduced to the wild kasi nga hindi pa masyado nahahandle, no? Wala pang nakukuhang ibang mga sakit. These guys don't need any rehabilitation. What they need is a natural space for them to live. Maging sa delikadong lugar, present din ang wildlife. Gaya ng bugkon na ito na nalaglag mula sa poste ng kuryente sa Matnog, Sorsogon. Para pong may pumutok sa poste, tapos bigla rin naman pong bumalik yung yung kuryente. Tapos parang nagkakagulo na sa labas. Tingin namin meron siyang parang daga, pero napakalaking daga. Nung tiningnan po namin, medyo sunog po yung kanyang mga whiskers niya, sunog po. Tapos parang nangihina po siya. Pinalayan na lang po namin, which is I think na parang mas maganda na po kaysa makuha po ng ibang tao upang karnihin. Ang ilang mga hayop ay sumusunod sa kanya-kanyang mga instinct sa paglipat ng kanilang pinuputahang lugar. Maaring ito ay dahil sa klima, pagkasira ng kanilang tirahan, paghahanap ng pagkain o kung ano-ano pa. Kapag nagawi sila sa lugar ng tao, huwag sasaktan at agad isurrender sa mga otoridad. Kung malakas naman at walang sugat, maaari na rin itong pakawalan sa wild upang hindi na mas lumala pa ang kondisyon ng hayop na naligaw sa teritoryo ng mga tao.